Breaking news mga kababayan, tuluyan na pong inimpeach si VP Sara Duterte sa Kamara at halos 215 kongresistang Tolonges na bumoto at sumang-ayon na pumirma dito. Totoo ba yan o napalitan lang ba yung mga yan? Panoorin po natin hanggang sa huli. There is a motion to transmit to the archives the aforementioned 3 impeachment complaints filed last December 2, 4, and 19, 2024. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. These impeachment complaints are transmitted to the archives. Mr. Speaker. Mga kababayan, alam na po natin yung mga galawan nila na gusto talaga nilang patalisikin si VP Sara Duterte at pabagsakin ang mga Duterte. Isa na rin ang dahilan para ilihis na rin nila ang issue ng Vice Cam report. Para lang malinlang ang taong bayan at hindi mapag-usapan ito. Kunwari na ayaw daw ng Pangulong Bongbong Marcos na bangag, na-impeach siya pero nanguna po itong anak niya na pumirma sa impeachment. Halos 215 pong kongresistang Tolonges pumirma dito. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, gusto nyo bang mapatalsik si VP Sara Duterte ng mga kongresistang Tolonges na to o ang mismong mamayang Pilipino? Papayag ba ang 32 milyong Pilipino na bumoto sa kanya? I move to take up additional reference of business. The Secretary General is directed to read the additional reference of business. Additional reference of business, verified complaints for impeachment. Business reference daw po ang tawag nila dito. Talaga yan ang business nila na patalsikin si VP Sara Duterte. Alam na po nila na mananalo ito si VP Sara Duterte pagka-presidente sa 2028 dahil natatakot na po sila para hindi po siya makatakbo sa 2028. At ito nga ang ginagawa nila ngayon na i-impeach siya at tanggalin sa pwesto dahil alam nyo na takot na itong mga Tolonges na to, mga kongresista na ito. Kaya ito yung business reference na tinatawag nila sa ngayon. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte filed by at least 1/3 of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano, SBD Gary Alejano et al., and endorsed by Representative Percival B. Sendanya of the Akbayan Party List on December 2, 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Teodoro Casino, Lisa Masa, Nery Colomares, et al., and endorsed by Representatives Franz de Castro of the ACT Teacher Party List, Representative Arlene D. Brosas of the Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel A. Manuel of the Kabataan Party List on December 4, 2024. Impeachment complaint filed against Vice President Sara Z. Duterte, filed by Reverend Father Antonio Labiao, Jr., Reverend Father Rico P. Ponce, Reverend Father Dionisio B. Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel H. Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris A. Colada of the AMBIS OWA Party List on December 19, 2024. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, today as provided for in our additional reference of business, Yan ho narinig nyo yan reference business. Yan po ang business nila para mapatasik po si VP Sara Duterte.
yung mga makabayang block na yan, puro ayun po yung mga nag-file, tapos yung may pari pa, ayan po yung mga makakaliwang grupo na inutusan na mag-file talaga ng kaso dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. So tandaan nyo ho yung mga congressman na yan na nakalista diyan kung sino yung mga pumirma. Tignan ho natin sa 2028 election. Verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte has been filed by at least one-third of all the members of the House of Representatives on February 5, 2025. Mr. Speaker, for the record, may we inquire from the Secretary General the total membership of the House as of today, February 5, 2025. The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, as of the present, the total number of members of the House of Representatives is 306. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we inquire from the Secretary General how many members of the House verified and swore before him the impeachment complaint? Secretary General, please respond to the query of the Majority Leader. Yes, Mr. Speaker. Pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedures, in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215. So yan po ha, mga kababayan, 215 pong congressistan Tolonges po yung mga yan. Yan, tatandaan po natin yung mga Tolonges na yan. Makikita nyo ho yan sa kung sino yung mga bumoto at pumirma. At unang-una nga po dyan ay yung anak ng presidenteng Bangag. House members. Yan ho, ayan po yung nangunguna, pumapalakpak pa. Mga palakpak, pero yung palakpak nila parang hindi ho sila masaya eh. O dapat masaya sila, di ba? Pag pumalakpak ka, masaya ka. Wow, dapat ganun. Wow, talagang lahat sila suportado, pero yung iba dyan ho, napilitan lang ho yan, mga yan. Pero dahil nga doon sa, alam nyo na, sa pamigay, talagang mapipilitan kang bumoto. Tingnan ho natin yan sa 2028 election o kaya ngayong election kung magiging majority pa talaga sila, kung mananalo pa sila itong mga Tolonges na mga kongresistang to. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, may we know what is one-third of the total number of the members of the House? The Secretary General will please respond. Mr. Speaker, one-third of the total number of members of the House is 102. Yan, 102 lang po ang kailangan nila. Pero umabot po ng 215. Eh, yung mga Tolonges na bumoto. Naku po, alam nyo na kung ano nangyari dyan sa mga yan. Nabigyan na ho yan mga yan. Nabigyan na. So tatandaan nyo, mga kababayan natin, itong mga Tolonges na to, mga congressman na to, mga to, ay nabigyan. Nabigyan ni Tabachoy. Yan yung mga yon. Napilitan lang ho yung mga yan. Pero tatandaan nyo ho, itong eleksyon na to, mamili ho tayo ng iboboto natin kung sino ang karapat-dapat at hindi yung nabibigyan ng kanilang pagboto. Yan po. Tandaan po natin yung mga yan, mga kababayan ko. The Secretary General has responded to the query of the Majority Leader. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, for the record, in consonance with the Constitution
on Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, which provides as follows. Section 14, endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least one-third of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner as an approved bill of the House. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives 215 members na talongges. Yan po yung mga yan. Na hawak ni Tabachingching. Titignan ho natin yan. have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte, and consistent with our rules, I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. Yan ho, nagmamadali ho na sila sa ibigay sa Senado itong mga tulonggis na to. Titignan ho natin kung magwawagi sila dito sa kanilang impeachment, dahil alam po nila na hindi nila magagawa ngayon at alam nila na walang, yun nga, nagsabi ng Senado na wala na silang oras at nag-adjourn na wala nang magagawa sa ngayon at babalik sila sa Hunyo. Titignan ho nila after ng election. Ito nga, kaya hindi nila ginawa ngayon dahil wala silang enough na votes na kung may impeach ba talaga ito si BP Sara Duterte, dahil mas maraming naniniwala sa Senado na hindi pabor dito sa impeachment. Kaya ito pinuspone nila. So after ng eleksyon, siguro may tsansa daw. Tignan ho natin kung talaga may tsansa na ma-impeach nga ito si BP Sara Duterte. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Wala kagad objection eh. Ang bilis eh. Approve kagad eh. Approve. Padala nyo na sa Senado. Approve. Walang iya. The Secretary General is so directed. The session is suspended. O bakit walang pumapalakpak, mga kababayan? Ano yan? Parang bakit malamya kayo? Mga napilitan lang ho ba kayo sa pagboto dyan? Palakpak. Ito lang yung taong tong ito yung nagpasimuno eh. Ito yung taong yan eh. Yung Sardenya yan eh. Ayan, nagpasimuno na yan. Palakpak naman. Malakas. Kailangan malakas naman na yung palakpak nyo. Bakit nangihina kayo? Parang hindi kayo masaya. Dapat magmasaya kayo dahil natupad na yung mga mga balak nyo. Diba? Palakpak naman. Hindi ko marinig. Walang hiya o. Ang hina ng mga palakpak nyo. Mr. Speaker, in accordance with Section 16, Rule 6 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, I move to elect the following members of the House of Representatives as prosecutors in the trial on the impeachment complaint filed
against Vice President Sara C. Duterte. Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro. Representative Romeo M. Acop. Siyempre, yung mga ano yan, miyembro ng Quadcom, na walang kwentang Quadcom na yan, no? Di ba? Siyempre, yung mga magiging judge dyan, sigurado na yan na pabor sila dyan sa impeachment na yan, mga kababayan. Wag na ho tayong lokohin. Dahil ayan naman talaga ang plano nyo, mga tulunggis na yan, mga kababayan, di ba? Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Representative Joel R. Chua. Nakikita nyo yung mga yan, mga miyembro ng Quadcom. Ayan ho yung mga yan. So, magpalakpakan naman kayo ng mga malalakas, mga kababayan. Hindi naman sila, hindi sila masaya sa ginagawa nila. Makikita nyo naman dapat kung masaya sila doon sa ginagawa nila, dapat palakpak ng malakas, di ba? Palakpak, dapat mga ganun. Hindi walang energy po walang energy, dapat meron. Yan. Representative Raul Angelo Gil Bongalon. Representative Loreto B. Acharon. Representative Marcelino C. Libanan. Representative Arnan C. Panaligan. Representative Isabel Maria Zamora. Isa pa ho yung Zamora na yan. Yung tabat choy-choy na yan Representative Lawrence R. Defensor. And Representative Jonathan Keith T. Flores. Yan. Tandaan nyo yan, Kung mga, mga congressman na mga yan, tandaan nyo yung mga pagmumukhaon yan. Kung magre-re-election na sila, wag natin iboto yung mga yan. Yung mga tulonggis na mga congressman na yan. Kasi nga dahil dyan sa ginagawa nila, ito nga may nag-utos o may nagbigay, alam nyo na yan. Ganyan naman talaga dyan sa natin, sa politiko natin na lahat po yung mga yan, kaya sumusunod dahil may mga nag-uutos dyan. Alam niyo na yan. Diba ho? I so move, Mr. Speaker. There is a motion to elect the aforementioned members as prosecutors in the trial of the impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Ang bilis, The motion is approved. No objection. Ganun kaagad Ang bilis Kaya, nagmamadali sila Nagmamadali. Sige. Sa inyo na sana yan. Sa Senado. Sino na bahala dyan? Ganun sila Si Taba-ching-ching Tuwan-tuwa The majority leader is recognized. Mr. Speaker, in the additional reference of business earlier read by the Secretary General, there are 3 other impeachment complaints filed against Vice President Sara C. Duterte. These are the impeachment complaint filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, Gary Alejano et al. And endorsed by Representative Percival Sedanya of Akbayan Party List on December 2, 2024. Next is an impeachment complaint filed by Teodoro Casino, Lisa Masa. Tingnan nyo
ho, puro ho makakaliwang grupo yung mga yan. Akbayan Party List, Makabayan Black, yan, mga Kabataan Party List, puro mga dilawan. I mean, puro makakaliwang grupo na panggugulo dyan sa gobyerno natin. Yan ho ang ginagawa nila dyan. Wala ho silang ginagawang maganda sa ating bayan. So papayagan pa ba natin yung mga yan na manggulo sa atin? Pinanggugulo nila tong tong administrasyon na to tsaka yung Duterte. Ayan ho ang sa tingin ko po, ang opinion ko, kaya ginagawa po nila to dahil nga gusto nilang mag-away talaga tong dalawang to. So wala na hong katapusan ito kapag nangyari itong impeachment na to. Ang sa tingin ko ho dito ay, naku po, pag nangyari ho itong impeachment na to, sana nga po hindi mangyari dahil marami ho hindi papayag ng mga kababayan natin na Duterte supporter. 32 million ho yan, mga kababayan. Ang bumoto dyan kay BP Sara. Hindi ho papayag ang mga bumoto dyan na may impeach lang at matatanggal lang ang Vice President natin. Dahil sa kanila, sa katalonggisan nitong mga congressman na to. Kaya, kayo ho, papayag ho ba kayo? Kasi nga, pag nangyari ho ito, magkakagulo ho tayo. Hindi ho matatahimik ang gobyerno. Kasi dahil sa panggugulo itong mga makakaliwang grupo na to, ito yung panalo. Sila mananalo dyan. Dahil alam nila na nagbabangaya nga itong dalawang to. Sila ang masaya dyan. Sila ang panalo dyan. Hindi ho tayo. Dahil kung itutuloy nyo ho ito, naku po, sana nga ho, hindi ho mangyari to. Dahil pag nangyari to, magkakagulo talaga ang taong bayan, mga kababayan. Mahirap po yan, mahirap. Mahirap po yan, mga kababayan. Dahil nga sa political issue na to, ito pa ho nangyayari. Dahil sa vice cam na yan, hindi pa ho nila nasasagot. Ayun dapat ang kanilang unahin. Dahil nga meron nga itong blanco at sa Bicam report, tapos ang sinasabi ng Pangulo natin, yung GAA na pinirmahan niya na walang blanco. So may ho doon, discrepancy ho doon dahil nga yung binigay sa kanya, puro blanco yun. Pero nung sino na ho naglagay yun? Sino ho naglagay doon sa mga blanco ngayon? Hindi ho natin alam, hindi ho nila ito may paiba-iba yung mga nila, yung mga komento nila ng mga congressman nito. Meron nagsabi ng hindi, meron sabing wala, meron nagsabing meron. Iba nga hindi nga nagsasalita kasi ito nga, makikita nyo naman ho to sa report nila na talagang blanco, pero hindi nila mapaliwanag. Lalo na itong si Kim Biluslos na to, di ba? Kim, yan. Yan, tapos ito pang isang tambalusdos na to, wala ho, hindi ho nagsasalita. Sa isyong ito, parang wala ho eh. Hindi nila ho masagot eh. Tapos ngayon, nasa korte na, at ito nga, pinapaanong komento tong bakit itong ito kay sa Senate President, kung bakit ganito nga itong report na to na blanco, at sabi naman nung Senate President na Escudero na ipapaubayan na lang daw sa OSG nila, pero hindi niya masagot kung anong dahilan yun. Kaya mga kababayan, hindi ho tayo papayag sa ganitong sitwasyon. Kailangan ho natin magkaisa, bantayan ho natin ito. Dahil pag nangyari ho ito, malaking gulo ho ito itong ginagawa nila, mga kababayan. Nery Colmenares et al. And endorsed by Representative Franz
L. Castro of ACT Teachers Party List, Representative Arlene Brosas of Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel Manuel of Kabataan Party List on December 4, 2024. And the last one, Mr. Speaker, the third one, impeachment complaint filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico Ponce, Reverend Father Dionisio Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris Colada of Ambis OWA Party List on December 19, 2024. Pursuant to our rules of procedure in the impeachment proceedings, considering that the plenary has already transmitted to the Senate the impeachment complaint filed by 215 members on February 5, 2025, that is today, I move that the 3 other impeachment complaints filed on December 2, 2024, December 4, 2024, and December 19, 2024, be transmitted to the archives. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to transmit to the archives the aforementioned 3 impeachment complaints filed last December 2, 4, and 19, 2024. Is there any objection? The chair hears none. Here's none. No objection, Your Honor. Talaga nagmamadali sila, oh. Talaga na-transmit na. Sige, good luck ho dyan, Mr. Tambaluslos. The motion is approved. These impeachment complaints are transmitted to the archives. So, yan po mga kababayan. Ano po masasabi nyo dito sa balitang ito? Mag-comment lang ho at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.